Hi guys, Pastor Jomel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message nito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. Alright, praise God. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa time po ninyo na tayo po ay magkakasama po ngayong Sunday. At thank you so much din po sa mga manonood po natin na patuloy po na sumusuporta sa ating gawain, sa gawain ng ating Panginoon. Alam niyo po sa Bible, isa sa mga napansin ko po sa Bible po, no, sa Word of God, ang Panginoon, He is very particular when it comes po sa mga kabataan. Katulad po natin mga young people po. Kasi pag binabanggit ng Panginoon or ng Bible ay about doon sa isang tao na young people, talagang sasabihin na either young men or young people, talagang kumbaga parang i-specify ng ating Panginoon kung anong klaseng age group siya, na parang sinasabi niya na kapag kabataan, kabataan talaga. At mapapansin din natin na karamihan sa mga ginamit ng ating Panginoon ay mga kabataan, mga young people. Na kung saan katulad po ni David, marami po tayong makikita mga example sa Bible, pero pag-usapan po natin ang buhay po ni David. At habang inaaral ko po yung buhay po ni David, no, kapag kasi sinabi natin David, laging kakambal ng pangalan po ni David, si Goliath eh. Kapag naririnig natin ang pangalang David, automatic, meron dapat Goliath. Kasi yan po yung highlight ng buhay ni David. Na kung saan ito yung karamihan or very popular scenario or pangyayari sa Bible, sa buhay ni David. At alam niyo po ba na si David, hindi lang naman yan bigla na lang lumitaw na sinasasabihin niya na gusto kong kalabanin si Goliath or gusto kong talunin si Goliath. Pero hindi natin alam or maybe hindi natin ganong nakikita sa Bible na ano ba yung nangyari before that, bago niya kalabanin si Goliath? Ano ba yung mga preparations na ginawa niya? Kasi alam niyo po sa may Book of Samuel, sa may 1 Samuel chapter 16 verse 10 to 11, ang sabi po dito, and Jesse made 7 of his sons pass before Samuel. Ang story po kasi nitong 1 Samuel na to, yung sa mga early verses po, ang Panginoon ay naghahanap siya ng bagong hari dahil nga tong si King Saul nag-disobey sa ating Panginoon. So gusto ng Panginoon maghanap ng bagong hari na kung saan yung hari ay yung pinilit mismo ng ating Panginoon. Kasi si King Saul, pinili siya ng mga tao eh. Pero si David, siya yung pinili ng Diyos. So ang scenario po dito, naghahanap ang Panginoon ng susunod ng mga hari. At ngayon, tinawag ni Jesse lahat ng mga anak niya. Yung 7 anak niya. In which is, alam niyo po, kung mapakikita natin dito, hindi po kasama si David dito. Kasi ikawalo si David. And sabi po dito, kung tutuloy po natin, and Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen this. So sa 7 anak ni Jesse, wala ni isa doon na pinili ang Panginoon. Kasi wala doon yung talagang inahanap ng ating Panginoon. And then Samuel said to Jesse, are all your sons are here? And he said, there remains yet the youngest. But behold, he is keeping the sheep. And Samuel said to Jesse, send and get him, for we will not sit down till he comes here. So makikita natin dito, no, na si David, so for example, kasi nag-aanap ang Panginoon ng hari, na susunod na magiging hari, no, mapapansin natin dito si Jesse, ang tinawag lang niya ay yung mga 7 anak niya at hindi kasama si David. Alam niyo po, mapapansin po natin, no? Hindi exempted pala si David when it comes sa discrimination doon sa kanyang pamilya. Kasi mapapansin po natin, no, si David, makikita natin si David, he is unnoticed. Hindi siya ganong napapansin. Hindi nakikita ni Jesse na may potential pala itong si David na susunod na magiging hari. Kaya po sa atin, no,
mapapansin natin ang ating Panginoon kasi lagi niya pinipili yung mga taong hindi gaanong kapansin-pansin or hindi kapili-pili. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo na huwag po ninyong iisipin na you are being unnoticed. Kasi lahat ng mga ginagawa natin sa ating Panginoon, even in secret, kahit hindi nakikita yan ng public, nakikita ng ating Panginoon. Kung tutuusin, mas nakikita ng Panginoon yung mga ginagawa natin para sa Kanya in secret. And then number 2, makikita natin dito sa text po natin that He is unwanted. Maybe, iniisip ni Jesse na hindi naman siya kinakailangan na doon sa ceremony na kung saan ay naghahanap ng susunod na hari ang ating Panginoon. Kasi kung titignan natin si David, magaling lang siyang, parang ang ginagawa lang niya is tagapastol ng tupa. Hindi siya katulad ng mga kapatid niya na nasa army. Na parang hindi naman siya kinakailangang nandoon, na parang unnecessary naman na dapat siyang nandoon. Kaya maganda po na wag po nating iisipin na, for example, lahat po tayo dito ay nandito, wag po nating iisipin na hindi po tayo kailangan. Hindi tayo kailangan dito, hindi tayo kailangan dun sa, dito sa church na to. Alam nyo, kailangan po tayo ng ating Panginoon. Kailangan natin ng bawat isa. Kailangan ka dito sa lugar na ito. Kailangan ka ng Panginoon. Kaya alam nyo po, ang Panginoon kasi kapag wala tayo, hindi siya kikilos eh. Kailangan ka, kapatid. And then at yung pangatlo po na makikita natin dito, pagiging, ang tingin sa kanya is useless. Ang alam kasi ni Jesse, ang alam lang na trabaho ni David ay magpastol lamang ng tupa. Na parang he is good for nothing. So in the same way po sa buhay po natin, wag po nating titignan yung sarili natin na useless, na parang sapat na sa atin na nakaupo lang po sa chair natin, na wala tayong ginagawa, na hindi tayo nag-i-involve sa gawain ng ating Panginoon. Wag po nating iisipin po 'yon. Actually, lahat po tayo dito ay useful para sa ating Panginoon. Kasi bawat isa sa atin dito, may potential na binigay ang ating Panginoon at pwede po tayong gamitin ng ating Panginoon kahit na hindi po yun nakikita ng ibang tao. We can pray for one another. Alam ko, naniniwala po ako na lahat po tayo marunong pong manalangin. So, alam niyo po yung pag ipinapanalangin po natin ng bawat isa, actually, you are very useful. Napakahalaga ng panalangin para sa buhay ng isang tao. So makikita natin dito, kumbaga walang alam si Jesse, ang tatay ni David, walang kaalam-alam si Jesse na meron palang ginagawang bagay or mga bagay si David in secret. Kasi makikita natin kaya I wonder, minsan naisip ko na, saan ba nanggagaling yung lakas ng loob ni David na harapin si Goliath? Saan ba nanggagaling yung malalim na pag-ibig ni David para sa ating Panginoon? Saan ba nanggagaling yung confidence niya? Saan ba nanggagaling yung courage niya? Diba? So, I wonder saan kaya yon? Saan kaya nag-uugat lahat ng iyon? And then, I was able to see na etong si David pala ay meron siyang ginagawang secret training. That is why I want to share this message with you entitled, The Secret Training of David. Maganda ma-discover po natin ito. Ano ba yung sikretong ginagawa ni David? Ano ba yung training na ginawa ni David sa buhay niya? At ano ba yung mga trinain niya na part ng buhay niya, di ba? Alam niyo po, sa Bible, makikita natin na tinuturo ng Bible na ang isang tao ay isa siyang tripartite being. Meron siyang 3 kasangkapan. Na kung saan makikita natin na ang tao meron siyang body, soul, and spirit. And in which is makikita natin dito na maganda pala na i-train natin, in which is ito pala yung trinain ni David sa buhay niya. So ngayon, sa buhay po kasi natin, dahil nga po tripartite being, dahil may mga sa buhay natin, mahirap po na masabi natin na ang isang bagay sa buhay natin ay naibabalance po natin. Kasi ano ba ang sukatan natin, ano ba ang batayan natin para masabi natin na naibabalance po natin yung mga bagay-bagay po sa buhay natin. Ano ba yung measurement na ginagawa natin para malaman natin
kung talagang balanse yung mga ginagawa natin sa buhay natin. Kaya alam niyo po, ang isa sa mga nakita ko po, no, kung paano po natin ma-measure kung balanse ba ang isang bagay sa buhay natin, yung mga maraming bagay sa buhay po natin, ay based po doon sa level of priority. At alam niyo po ba, dahil nga po tatlo ang kasangkapan ng isang tao, God gave us a pattern kung ano ba yung dapat nating i-train at kung ano ba yung order of priority, kung ano ba yung uunahin nating i-train sa buhay natin. In which is, alam niyo po, isa sa mga napansin ko po, no, sa greatest commandment ng ating Panginoon, ang sabi po niya doon sa may Mark chapter 12 verse 30, ang sabi po niya doon, ang greatest commandment is that, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. So makikita natin dito yung pattern na ipinapakita sa atin ng Panginoon, na kung saan maganda pala in order kung ano ba yung ititrain natin. In which is, ganito pala siya. I-train muna natin ang spirit natin, and then susunod yung soul natin, and then yung body natin. So lahat pong ito ay mahalaga na matrain po natin. Pero may mga level of priorities na maganda ay unahin nating i-train. So ngayon, maybe some of us nagtatanong, bakit panghuli yung body? Kasi alam niyo po, sa 1 Timothy chapter 4 verse 8, ang sabi po ni Apostle Paul doon, ang sabi niya doon, for a while, bodily training is of some value. May value. Mahalaga din talaga siya. But godliness is of value in every way. Because, alam niyo po ang sabi po dito, as it holds promise for the present life and also for the life to come. Na kung saan makikita natin dito ang godliness, kapag pinurso natin ang godliness, kapag trinin natin ang spirit natin in every way, ay meron pala siyang value. Na kung saan makikita natin na kapag trinin natin yung spirit natin, ay damay din pati yung soul natin kung saan nasa-sanctify yung mind po natin. At the same time, nade-develop din po natin yung discipline natin sa katawan natin. Na kung saan alam natin na mahalagang katawan natin, that our body is the temple of the Holy Spirit, so kinakailangan ay alagaan, ingatan, at hindi po abusuhin. So yun nade-develop. That is why makikita natin na isa sa mga magandang i-prioritize natin na i-train or unahin ay yung spirit po natin. So ngayon, ano ba yung makikita natin kay David at kung paano ba niya train yung spirit po niya? So number one is that he is having a private fellowship and moments with God. So saan po natin makikita yung sa passage? So makikita po natin dito sa may 1 Samuel chapter 16 verses 17 to 18. Ang sabi po dito, so Saul said to his servants, provide for me a man who can play well and bring him to me. And one of the young men answered, behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite who is skillful in playing. Alam niyo po, sa buhay po natin, hindi po tayo pwedeng maging skillful sa isang bagay kapag hindi po natin ito ginagawa araw-araw. Hindi natin tinitrain ang sarili natin na gawin ang isang bagay araw-araw. Hindi tayo ipinanganak na sobrang galing na kaagad. Hindi yung pagkapanganak mo, ang galing-galing mo na sa music, pagkapanganak mo, ang tali-talino mo na. Ang tao kasi may instinct. So may mga inborn instinct yan. Huminga, kumain, di ba? Uminom, instinct tawag doon. Pero when it comes to the skill, kinakailangan ay ma-nurture at ma-cultivate po yun. So makikita natin si David dito, he's very skillful in playing the lyre. Kasi at this time, si King Saul kasi naghahanap siya ng magaling na tumugtog ng lyre kasi meron siyang harmful spirit. So mula nung in-anoint si David as the next new king, si Holy Spirit kasi pumunta mula kay Saul kasi nandun siya dati. So umalis na siya kay Saul. Lumipat siya kay David. At ngayon, mula nung umalis si Holy Spirit kay King Saul, ay bumaba naman ang harmful spirit. That is why naghahanap si King Saul na magaling tumugtog ng lyre kasi para mawala yung harmful spirit na to. So makikita natin dito na si David ay skillful siya sa pagtugtog ng lyre. So ibig sabihin pala, hindi natin ganong nakita
Malay natin, nung nagpapastol siya ng tupa, tumutugtog pala siya, umaawit pala siya para sa ating Panginoon. Meron siyang private moment sa ating Panginoon. Meron pala siyang, mayroon siyang intimate moment sa ating Panginoon. Kaya mapapansin nyo si King David, napakagaling niya sa music. At I think majority kasi ng Book of Psalms, kasi I think mayroong mga 6 or more people na nagsulat ng Book of Psalms. At karamihan ng Book of Psalms ay isinulat po ni David. Kaya makikita natin dito si David, he is deeply in love with the Lord. At alam niyo po kung bakit masasabi natin sobrang in love si David kay Lord? Kasi nung narinig niya tong si Goliath na dinidefy ang pangalan ng ating Panginoon, nagalit siya. Nagalit po siya kay Goliath eh. Sabi niya, sino ba tong supot na to na dinidefy ang pangalan ng Panginoon? Sabi niya. Kaya nga nanggigigil siya na gusto niyang patayin si Goliath eh. So ngayon makikita natin, no, ganun kalalim. Talagang nagalit siya. In the same way kasi sa atin eh. For example, meron tayong mahal na mahal nating kaibigan natin. Tapos narinig natin na parang kinukutsa siya, na parang pinagchichismisan siya. So yung nararamdaman natin, nagagalit tayo eh. Kasi binubuli yung kaibigan natin. Yung mahal na mahal nating kaibigan. So in the same way din kay David. Kaya ganun yung response niya eh. At makikita natin dito na mahal na mahal ni Lord si David. Kasi si David, meron siyang intimate moment sa ating Panginoon. And that makes him noticeable para sa ating Panginoon. Kung titignan nga po natin, tawag kay David, he is a man after God's own heart eh. At alam niyo po ba, paano pa ba natin masasabi na mahal ni David ang ating Panginoon? Alam niyo po doon sa may 2 Samuel chapter 7, mababanggit doon, si David ang unang hari, kahit na pangalawang hari siya, no? Siya yung unang hari. Or maybe we can say, siya lang yung hari na nag-desire na magtayo ng temple para sa Panginoon. Sabi niya, nakatira ako sa Cedar. Tapos ang ark ng Panginoon nasa tent, sabi niya. So nagkaroon siya ng desire, nagkaroon siya ng burden na magtayo ng temple para sa Panginoon. Kaya lang, hindi kasi yun yung purpose niya sa buhay niya. So ngayon, sa atin po, no, madidetermine natin ang closeness natin sa ating Panginoon, the way we spend our time sa private life po natin. Kung nagbabasa ba tayo ng Bible, nagde-devotion ba tayo, ine-enjoy ba natin ang presence ng Panginoon kapag nasa kwarto tayo, or kapag nasa isang lugar tayo na tayo lang nandoon. Kasi malalaman natin doon kung gaano tayo ka-close sa ating Panginoon eh. Hindi natin madidetermine based doon sa dito, katulad dito, na naka-public, madaling mag-pretend. Pero, kamusta yung relationship natin sa Panginoon kapag nag-iisa na tayo? Doon natin kasi madidetermine kung gaano tayo ka-close sa ating Panginoon. Kaya po maganda sa atin, let us spend a quality time and be intimate with the Lord. Kasi by that, we will get to know more the Lord Jesus at mas lalo po nating tayong nagiging close sa Kanya. Amen? So number 2, na trinain niya doon sa soul, ano ba yung trinain niya sa soul niya? No? So, number 2 is that he's being courageous and confronting negative thoughts. So ang sabi po sa 1 Samuel chapter 17, verse 34 to 35, sabi po dito, "But David said to Saul, 'Your servant used to keep sheep for his father. And when there came a lion or a bear and took a lamb from the flock, I went from him and struck him and delivered it out of his mouth. And if he arose against me, I caught him by his beard and struck him and killed him.'" Mapapansin natin dito si David, he's very courageous. Talagang, alam niyo po yun, kumbaga parang nakikipagbuno siya sa lion at sa bear. Kasi imagine natin, no, si David, katulad lang din natin young people yan eh. Katulad din natin tao na nakakaramdam din ng takot eh. Imagine nyo na lang po tayo, for example punta tayo sa Manila Zoo, tapos punta tayo doon sa kulungan ng lion, tapos paiwan tayo doon sa loob, di ba, karap mo yung lion.
ano mararamdaman mo? Hindi ba nakakatakot? Ang laki-laki ng lion, o how much more yung bear, mas malaki sa kanya. Mas malaki sa atin, di ba? Nakakatakot. So imagine nyo na lang po yung kay David, no? Makikipagbuno siya sa lion, sa bear, di ba? Kapag nga daw may kinuwang alaga tong yung mga lion, talagang hahabulin niya pa eh. So sa buhay po natin, ano ba yung mga kinatatakutan po natin? Sa buhay natin, marami po tayong kinatatakutan eh. Maybe it's about our future, or maybe we are afraid of failing. Alam niyo po yun, yung pag nagkamali, nag-fail tayo, natatakot tayo about doon sa health natin. Alam niyo po ba na makikita natin sa Bible, no, kung ano ba yung nagiging fruit ng pag-spend ni David ng time or ng quiet time sa Panginoon. So makikita natin sa may 1 Samuel verse 16 to 18, sabi po dito, one of the young men answered, behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite who is skillful in playing, a man of valor, a man of war, prudent in speech, and a man of God, of good presence, and the Lord is with him. So makikita natin dito si David, tinawag siyang a man of valor. Ibig sabihin, he is a courageous man. So, alam niyo po, ang pagiging isang courageous, hindi kasi ibig sabihin nun, hindi ka takot eh. Wala kang kinatatakutan. Ang ibig sabihin ng courageous ay yung takot ka pero willing kang harapin yung kinatatakutan mo. Kasi for example, si David at saka si Goliath. Imagine nyo po si Goliath. Si Goliath ay well-trained yan. Kasi nung sabi niya kay King Saul na gusto niyang kalabanin si Goliath, sabi ni King Saul, ay, kabataan ka lang, tapos gusto mong kalabanin si Goliath? Si Goliath, hindi mo ba alam na bata pa lang yan, warrior na yan, nakikipagdigmaan na yan, pumapatay na yan. So imagine nyo na lang yung harapin ni David, he is well-trained. So ngayon ang tanong kasi dito, saan ba nanggagaling talaga ang tapang ni David? Ngayon po makikita po natin ito sa may 1 Samuel chapter 17, verse 37. Ang sabi po dito, and David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine. So makikita natin dito na ang pinaghuhugutan pala ni David ng lakas ng loob, ng tapang, ay alam niya kasi nakasama niya ang Panginoon. Sabi niya, the Lord who delivered me. Ibig sabihin, tested na ni David ang faithfulness ng Panginoon sa buhay niya. Naranasan na mismo ni David na yung protection ng ating Panginoon sa buhay niya. So for example, nung harapin na nga po ni David si Goliath, so ang ginawa ni King Saul ay pinagsuot niya ng armor, binigyan niya ng sword. Pero sabi ni David, I can't go on with this, sabi niya. For I did not tested them, sabi niya ganon. Ibig sabihin, yung armor at yung sword na yon, hindi niya pa kasi nasusubukan yon. Ano ba yung nasubukan ni David? Ang nasubukan ni David ay yung katapatan ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kayang gawin ng Panginoon. Kasi tested niya na eh. Naranasan niya na yung protection ng Panginoon. Naranasan niya mismo ang Panginoon. Kaya makikita natin dito yung fruit ng quiet time natin sa ating Panginoon. Kasi alam niyo po yun, the more we spend time with the Lord, mas lalo natin nakikita na, alam niyo po yun, yung mayroong mga giants sa buhay natin na kailangan nating harapin, pero alam natin na kasama natin ang Panginoon. Na ang Panginoon ang nakikipaglaban po sa atin. Amen? Kaya makikita natin dito ang courage ni David ay galing sa Panginoon. Kasi minsan tayo, nilalagay natin yung confidence natin doon sa mga resources kasi natin eh. Sa resources natin, sa natapos natin, sa degree natin, or any material things. Kaya maganda yung confidence natin, wala doon sa mga bagay na yun, kundi nasa Panginoon. Kaya yun po yung sabi sa Psalms 118 eh. Nang confidence natin dapat nasa Panginoon, wala doon sa mga ari-arian natin, sa mga possessions, or sa mga profession natin.
Amen? So I believe that every battle na pwede nating kaharapin, maganda po magtiwala tayo sa Panginoon at naniniwala ako na ipapanalo po tayo ng ating Panginoon. Amen? And then number 3 na trinain ni David sa buhay niya ay yung body niya, in which is he strengthened his body for the work of the kingdom. So paano natin masasabi na si David ay winworkout niya yung kanyang katawan? Ang sabi po sa may 1 Samuel chapter 17 verse 14 to 15, sabi po dito, David was the youngest. The 3 eldest followed Saul, but David went back and forth from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. So at this time kasi, itong sila King Saul at yung mga kapatid ni David na nasa army, ang battle kasi nandoon sa may Valley of Elah. At makikita natin si David ay pabalik-balik siya from the Valley of Elah, or sabi natin from the Valley of Elah to Bethlehem, from Bethlehem to Valley of Elah. And then research ko kung gaano siya kalayo. Gaano ba kalayo ang Valley of Elah sa Bethlehem? Alam niyo po, ang pinakita po doon sa research is 23 kilometers. So, malayo-layo talaga siya. Kasi imagine niyo po yung layo from Anao, kasi Tiganaw po ako. From Anao hanggang dito sa Paniki, 7 kilometers or 8 kilometers. Ang layo-layo na ng Anao to Paniki. So how much more ito? 23 kilometers. So talagang malayo. At isa sa mga napansin ko dito, na si David, trinain niya yung katawan niya na mag-obey sa kanyang tatay. Sa pag-aalaga niya ng tupa. Imagine nyo, inutusan siya na magbaon ng pagkain para sa kanyang mga kapatid. Tapos babalik na naman siya para alagaan yung mga tupa. So makikita natin dito si David, tinitrain niya ang katawan niya by obeying sa kanyang tatay. At maganda sa atin, no, sa buhay po natin, sa body natin, no, ang magandang training na gawin natin sa katawan po natin ay hindi yung puro aesthetic lang o yung para magmukhang maganda yung katawan natin, na magiging tayo, 'di ba? Macho or sexy, 'di ba? Maganda i-train natin yung body natin na sumusunod sa Panginoon, na sumusunod sa gawain ng Panginoon. Turuan natin na sumusunod sa leader natin, sa pastor natin. Turuan natin na yung katawan natin ay maging comfortable sa uncomfortable. Yun dapat yung tinitrain natin sa katawan po natin. Kasi lagi ang katawan natin, laging against sa gusto ng spirit. Kaya maganda i-train natin yung body natin na sumusunod sa Panginoon. Kasi ang katawan natin laging mahina yan eh. Laging may kahinaan yan. At ang gusto niyan lagi ay yung nagpapahinga, yung walang ginagawa, ganyan. Maganda, i-train natin yung katawan natin na sumunod sa ating Panginoon. At maganda, i-build up natin yung endurance natin para malakas yung katawan natin when it comes sa gawain ng ating Panginoon. Kasi imagine nyo po si David, during his time, mula pa nung naging commander siya, mula nung naging hari siya, non-stop po ang war. So imagine nyo na lang po si David, hindi malakas yung pangangatawan niya, mahina, di ba? Mahina, kumbaga parang laging mabilis mapagod. Imagine nyo na lang po yung mga ganong season niya, di ba? So makikita natin na ang Panginoon, inihanda talaga siya para doon sa purpose na yon. So hindi sila magsusurvive kapag mahina, or hindi siya magsusurvive kung mahina yung kanyang katawan. Kaya po maganda, i-train po natin ang spirit po natin by having a private fellowship and moments with the Lord. And then number 2, i-train natin yung soul natin na maging courageous at laging kino-confront yung mga negative thoughts na sinasabi ng kaaway sa atin, sinasabi ng flesh sa atin. I-confront natin ng truth ng Word of God. And then number 3, i-train po natin yung body natin na sumusunod sa ating Panginoon.
So ngayon, ano bang relevance nun sa buhay po natin? Ano bang kahalagahan kasi nun sa buhay natin yung pagkakaroon ng quiet time sa ating Panginoon? Alam niyo po, halos nangangalahati po natin, nakakalahati na po natin ang 2024, nasa June na po tayo, na kung saan ay maybe some of us ay still on fire pa din, on fire pa rin tayo, masipag, talagang we are very passionate, or maybe some of us ay aandap-andap na lang, so parang pinipilit na lang niya, di ba? Or maybe some of us talagang nanlalamig talaga. Nanlalamig na, at parang alam niyo yung pagod na tayo, di ba? Na parang wala na talaga. Alam niyo po, sinasabi ko po lahat ng mga bagay na ito na ginawa ni David in secret dahil ito po kasi yung madalas nating nakakalimutan eh. Alam niyo po yung pag nanlalamig na tayo, naghanap tayo ng way kung paano ba tayo magiging on fire ulit sa ating Panginoon. In which is, ang madalas nating nakakaligtaan po kasi yung kung ano yung nasa harapan po natin, in which is our quiet time with the Lord. Kaya napakahalaga po ng quiet time po natin eh. Bakit ba siya napakahalaga? Kasi ang pagkakaroon ng quiet time sa ating Panginoon, unang-una kasi, this is what the Father notices. Ito kasi yung unang-unang nakikita ng Panginoon. Yung kung ano yung ginagawa natin in secret, ito yung nanonotice ng ating Panginoon. Kung ano yung mga ginagawa mo para sa Panginoon na hindi nakikita ng ibang tao, ay nakikita ng ating Panginoon. Kaya nga, isa po ito sa mga tinuro ni Jesus sa may Matthew chapter 6, na lahat ng gagawin mo dapat gawin mo in secret dahil nakikita ng Panginoon kung ano yung ginagawa natin in secret. And then number 2 is that this is where you are being filled. So habang nagkakaroon tayo ng intimate time with the Lord, dito naman niya tayo pinupuno ng oil. Kasi alam niyo po, kailangan kasi natin ng oil eh. Sa private place kasi natin, sa private moment natin sa ating Panginoon, doon niya tayo pinupuno ng anointing. For example, si David, alam niyo po ba, si David, inanoint siya privately, hindi siya publicly. Tinago nga yun eh. Hindi nga ipinagsabi sa iba. And lastly, ano bang kahalagahan nun is that this is where your heart is on fire. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagiging on fire sa ating Panginoon. Minsan kasi hindi natin alam kung paano ba natin ibabalik yung fire sa heart natin kapag nanlamig na tayo. Pero alam niyo po, madalas kasi natin nakakalimutan yung God and you time. Yung kayong dalawa lang ng Panginoon. Kaya minsan, the reason why kung bakit tayo nababurn out, kasi nakakalimutan natin na ang fire ay kailangan niya ng oil. Kailangan po niya ng oil. Sa Bible, ginagamit ang oil para doon sa lampara. At ang oil ay ginagamit din for anointing. So mahalaga ang oil. At alam niyo po ba, sa panahon natin, kung saan nakukuha ang oil? Kinukuha siya underground. So sa quiet time po natin, doon po tayo napupuno ng oil. Amen? Doon po tayo napupuno ng oil. Just like David, no? Meron siyang quiet time sa ating Panginoon. At alam niyo, sa buhay natin, there are times talaga na pwede tayong magkamali, pwede tayong matakot, makaranas ng failure, or minsan ay manlamig. For example, katulad po ni David. Even though may time na nagkamali siya, but still, alam niyo po, ang sabi po, ang ganda po ng sinabi po doon sa may Book of Acts, chapter 13, verse 36, as I end. Sabi po dito, for David, after he had served the purpose of God in his own generation, fell asleep and was laid with his father. Makikita natin dito si David, although may time talaga na nadapa siya, nagkamali siya, and still, na-serve niya ang purpose ng ating Panginoon sa buhay niya, sa kanyang generation. Hindi ba napakaganda na makita or marinig na, or kapag dumating yung oras na natin, or makikita natin bago matapos yung time natin dito sa mundong ito, ay masasabi natin that we serve the purpose of God
in our own generation. At hindi po natin kasi magagawa yon. Hindi tayo makakaabot hanggang sa dulo nang wala ang ating Panginoon. That is why, alam niyo po, yun yung pagiging intimate sa ating Panginoon. Nag-spend tayo ng quiet time sa ating Panginoon. Ito kasi yung nagsusustain sa atin until the end. Kaya I want to encourage everyone that let us begin with God, and then let us walk with God, and then after that, let us end with the Lord. Amen. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Pahalagahan po natin ang quiet time natin sa Panginoon. Huwag natin nahahayaan na lumabas po tayo ng ating tahanan na hindi po tayo nakakapagbasa ng Bible, hindi tayo pinupuno ng anointing ng ating Panginoon, na hindi natin nararanasan yung pag-ibig ng Panginoon or nababasa ang salita niya. Kaya maganda, umpisahan natin lagi yung araw natin, nakasama natin ang Panginoon. At lumakad tayo sa buong maghapon natin na ang Panginoon ang kasama natin. At tapusin natin ang buong maghapon na ito sa ating Panginoon. Amen? Pwede po ba tayong tumayong lahat at tayo po ay manalangin? At sa mga nanonood po, ipapanalangin ko rin po kayo. Sumama po kayo sa panalangin. Let us pray. Father, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, dahil patuloy niyo po kaming nire-remind kung gaano po kahalaga ang quiet time po namin sa inyo, ang fellowship po namin sa inyo, Panginoon. Lord, there are times na pwede po kaming madrain, pwede po kaming mapagod, pwede po kaming mag-fail or madapa, Panginoon. But Lord, kayo po ang nagtatayo sa amin, kayo po ang nagsusustain sa amin, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, na sa mga nanlalamig din, Lord God, na patuloy niyo pong pag-alabin ang kanilang mga puso, Panginoon. At makita nila, Panginoon, na kinakailangan lang pala ng isang hakbang para manumbalik yung fire namin sa inyo, Panginoon. And that is through our fellowship with you in our secret place, Panginoon. Kaya Lord, dalangin namin na patuloy niyo po kaming samahan, Panginoon, sa journey namin, Panginoon, so that we can say, Panginoon, that we serve your purpose in our generation, Panginoon. Kaya Lord, we thank you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.